Walang shortcut. Tayo mismo ang gagawa at gagawa ng ating kapalaran para maging isang successful na content creator. Hi mga kaibigan! Magandang araw! Welcome and welcome back dito sa ating YouTube channel. My name is Mary Ann Bonbon. Sa video po na ito, pag-uusapan po natin mga dapat mong malaman bago ka gumawa ng iyong YouTube channel ngayong 2024. So kung interesado po kayo, tapusin niyo lang ang video na to. So ano pa hinihintay natin? Tara, simulan na natin ang video. Yes, mga kaibigan, number 1 po dyan sa listahan natin ay kung paano mag-grow at paano magkaroon ng subscribers. Okay, so dito po sa pagiging isang content creator, mga kaibigan, ay dapat meron po tayong time. Yes, kailangan nating mag-invest ng time dito po sa pagiging isang content creator. Bakit? Dahil kailangan natin na mag-edit, di ba? Sa pag-edit pa lang, medyo matagal-tagal na po yan sa pag-edit. Kasi syempre gusto natin ang maipoproduce natin or mailalabas natin video maganda at quality. At saka guys, kailangan din natin mag-invest ng time sa pagsa-set up ng ating mga gamit, lalo na kapag mag-film na tayo. So hindi po ganun kadali, okay? So syempre kailangan muna natin na i-set up yung mga gamit natin, mag-isip tayo ng content para nang sa ganun ay quality ang ating maipoproduce na mga video, okay? So next naman guys, paano maging engaging and effective ang ating mga content. So alam nyo, importante rin po ito, yung pagiging isang effective yung content natin. Kasi di ba guys, alam nyo, sobrang dami nating mga kompetensya. Maraming mga YouTuber, content creator dito po sa YouTube. Unang-una dyan guys, alam nyo kung saan tayo magaling, di ba? Kung halimbawa, magaling po kayo sa pagluluto, gumawa po kayo ng iyong channel na cooking video. At kung halimbawa magaling kayo sa makeup, gumawa kayo ng makeup. Diba kagaya ng mga napapanood natin pagdating dito sa YouTube, sino yung pinakamagaling dito na content creator sa pagluluto? Syempre unang-una, maiisip mo kaagad si Panlasang Pinoy, diba? So sa pagiging isang pranker, sino ba yung magaling dyan? Okay, so at least guys, alam natin kung saan tayo magaling. Yun yung dapat nating isaalang-alang. Yun yung dapat nating laging isipin na kung saan tayo magaling, diba? At least meron tayong unique na mga tinatawag na para malaman or makilala tayo, matandaan, mabilis tayong matandaan ng ating mga viewers. So, kaya kung kayo po ay magaling sa pagluto, why not? Naggumawa po kayo ng cooking channel ninyo. At naggumawa po kayo ng nakakatuwang video. Depende po yan sa talent na meron ka para mas lalo pa nating ma-build yung ating talent. Okay? So, nang sa ganun ay paulit-ulit natin gagawin yan, mas matututo at matututo po tayo. Okay? Okay, next po natin guys, paano maiwasan ang negative comments? Guys, hindi po natin maiiwasan yung mga negative na mga comments na nababasa po natin. Kahit nagsisimula pa lang po tayong content creator, maging ako, hindi naman ako sikat na content creator, pero meron po akong mga nababasang mga negativity ng mga comments. Lagi po nating tatandaan na maging responsible tayo. Kasi tayo lang naman yung may hawak ng content natin, di ba? So, lagi po nating tatandaan na maging responsible tayo sa lahat ng oras. Kasi kumbaga tayo naman ang gumagawa ng content. Bago natin i-upload yung content natin, sa tingin natin, wala tayong nagawang kasalanan doon sa mga content natin na ipapublish dito po kay YouTube. So, tayo po dapat mismo ang maging maingat, lalo na sa paggawa ng content. Okay? Kaya maging responsable po tayo dapat para maiwasan natin ang mga negativity ng mga comments. At lagi nyo rin pong tatandaan, dito po sa YouTube, meron din po tayong tinatawag na community guidelines. Sobrang dami pong mga community guidelines na dapat din po natin sundin dito po sa YouTube. So, kailangan na po natin na mag-ingat din tayo, lalo na sa mga sinasabi natin, sa mga ina-upload na, dahil meron po yung mga violations dito po sa YouTube. Ingatan po natin yung account po natin dahil posible po rin yan na mawala yung account natin. Okay? Okay, next po natin mga kaibigan, paano maging successful? So, eto dito po sa pagiging isang content creator, lagi po natin sinasabi, maging ako, hindi pa po ako sikat. Eto, lagi po nating tatandaan. Pagdating sa pagiging isang content creator, dapat hard work po tayo. Okay? Tandaan po natin, wala pong shortcut sa pagiging isang successful na content creator. Kailangan pagtrabauhan po natin, ibigay natin ang best natin sa paggawa ng content, di ba? So, sabi nga nila, bago ka gumawa ng content, dapat may quality. Dapat may matututunan ang viewers mo at dapat
meron silang makukuhang idea sa video na ilalabas mo sa YouTube channel mo. Dahil maraming makakapanood ng video mo, okay? So yun, dapat maging hard work tayo. Huwag tayong masyadong umasa sa pag-upload lang ng video natin. Wala na, di ba? Sa tingin mo ba, magiging successful ka pag ganun lang? Kailangan lang po natin na mas lalo pa nating sipagan, lalo na kapag nagsisimula na tayo dito sa YouTube channel natin, di ba? Kailangan lang natin na mag-isip ng mga quality content, mga quality video na sa tingin natin meron na matututunan yung mga viewers natin, okay? At syempre, kailangan din natin makipag-engage sa ating mga subscribers. Mag-reply tayo ng mga comments dahil mahalaga at importante yan sa mga followers or subscribers natin na nakikipag-communicate tayo sa kanila. Okay? So, lagi po nating tatandaan, pagdating sa pagiging isang content creator dito sa YouTube, walang shortcut. Tayo mismo ang gagawa ng ating kapalaran para maging isang successful na content creator. Maraming salamat mga kaibigan, and I hope nakatulong sa inyo ang simpleng ideas na ginawa ko natin para po sa inyo. Salamat! Thank you so much! At syempre kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-click ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi po kayong updated every time na may bago tayong upload. Salamat mga kaibigan! See you on my next video. Bye!